Ay, ano to? Ay, kumakanta na. Oo, Makati siguro yan. Ano, Makati yan? Ang ganda ng damit niya. Ito ang damit ng baby natin. Ayan po. Ito ba yun? Ano yung ganda ito? Babayang halipin sa tulo. Alam mo, search pa natin. Wow! Ang ganda naman ang damit. Saan niya binili yan? Online lang po. Sa online? Wow! Ay, ang sipa ko naman talaga. Wow! Ang ganda! Meron din siya puti sa udang mamaya. Ito po, ribbon po. Sombrero. Oh, mainit, hindi pa mainit yan. Gamot ka na. Ba? Aba? Aba? Easy. Aircon? Ay, sandali. Hello, baby. Ay, natin mama po. Ulo, ah. Ulo, ah. Mang yung pa. Hello. Oh, pwede ulit kapit yan. Saan po magsasubmit ng requirement sa baptismal? Yan.
Mini jam. Wala kaya? Wala. Sinabihan mo sa engineer. Hindi, mabigat eh. Hindi, ako na doon. Gusto niya din matsaba kasi. Matsaba din kasi. Mabigat eh. Pipin up. Papunta na. Ang ingay nga, ano? Andre, sulit ko na itong isa. Sulit na sulit na. Akin na ito, ano pa ka? Pagkasawa kayo? Boyfriend ba? Wala kang anak? Wala na lang, hindi makasal. Okay. Sige po. Ilang ako na po, wala na. Pangalawa po. Ayun, nabidagan naman yung dito. Sino nag-seminar sa inyo? Ilang taon na yun? Anong taon na yun? 5 years ago. 5 years ago. Ilan lang kanina? Hindi, ano po, siya yung... Siya yun. So, nagpapagod. Sige, makinig po. Lolo, makinig din Lolo ha. Sige pa. Kasi pag ako mag-seminar, magtanong question and answer. At yung makasagot Lolo, nanggaling sa lista. Balik ko di sa binasa. Sige na, pati makasagot, nanggaling sa lista. Sige, pag-usapan natin ngayon ay sakramento. Ano ba yung sakramento? Sakramento, mabisang tanda ng grasya na nagpapabanal sa atin. Ibig sabihin, pag tayo tumatanggap ng sakramento, tayo pinapabanal. Unang tanong, Tina, Lola, ilan ang sakramento sa simbahan Katoliko? Pare, 4, 3, 2, 1. Lolo. Wala ang Nina. Nako, tanggalin sa listahan. Mami. 7, ayun. Bakit nagalang-galang yung polohan Nina? Naturuan ni Nina.
seminar na kasi dito. Sino nag-seminar sa iyo dito? Baka, sige nga, 7 sacraments. Daddy, ano yung 7 sacraments? Ano naalala mo sa 7 sacraments? Kasi dati nagkalit sa listahan. Mami, binyan, very good. Ano na? Kasal, very good. Kumpil, very good. Matrimony, kasal, tama. Kasama siya, kanina lang. Ninong, nasagot na. Ito yun, binyan. Hindi. Wala. Wala yun, hindi kasama. Salamat lang. First communion. Tama? Oo. Sige. Sige. Ilan pa? Dito. Okay na lang. Dito pa. Kumpi. Very good. Meron na ba? Tatlo pa. Kumpisal. Pagpahid ng langis sa may sakit. At yung pagpapare. First communion at misa. Pareho siya. Sige, isa-isahin natin. Binyan, first communion, kumpi. Kasama ng tatlo. May tamang edad ito. Binyan, dapat 6 months na binyagan na si baby. Ilang taon na? 1 year. Extension na yun, okay? Dapat 6 months na binyagan na si baby. Bakit pa binyagan ng bata? Lilinisin sa kasalanan. May kasalanan ba yan? Bata pa yan? Meron. Minana natin sa unang magulang natin. Sino yung unang magulang natin, Lola? Unang tawag sa Biblia. Si Adan at si Eva. Ay kasalanan ni Adan at ni Eva naman natin. Kaya, lilinisin yung during binyagan. Kaya habang bata pa, kailangan pabinyagan na. Tamang edad, 0 to 6 months. Next! Anong next sa sakramento tatanggapin ni baby? First communion. Kailan tatanggapin ni baby? Take note, mommy, daddy. 7 or 8 years old. Probably grade 3 or grade 4 na yan. Tama? First communion. Ano tatanggapin niya? Body and blood of Jesus Christ. No? Sa pamamagitan ng atin natin ng misa, nakain tayo ng katawan at dugo ni Kristo. Next, ano sa sakramento tatanggapin ni baby? Kumpil. Ayan, itong tatlong ito, magkasama itong tatlong. Kumpil, kailan tatanggapin? Pagdating sa baby na 12 or 13 years old, tatanggap na yan sa sakramento ng kumpil. Anong matatanggap niya? Sabi niya, kung mababa ng Espiritu Santo sa kumpil, pinatatag na tayo sa Espiritu Santo. Amen? Amen. Itong tatlong ito, binyan, first communion at kumpil, ito yung tinatawag na Sacrament of Christianization. Sakramento ng pagtanggap bilang sambayan ng Kristiyano. Amen? Sige, sunod na natin si kumpisal. Yun, kanina kumpisal, di pala napakit yun. Kumpisal. Kasama niya yung pagkain ng lagi sa may sakit. Ito yung tinatawag na sakramento ng pagbabalik loob. Okay, pagbalik loob tayo sa Diyos dahil tayo nagkasala. Kailan tatanggapin yung sakramento ng kumpisal? Si baby, bago siya ng first communion, tatanggap ng sakramento ng kumpisal. Sabi niya, nawala yung kasalanan mana, pero habang siya lumalaki, magkasala siya sa sarili niya gawain. Kaya magkumpisal siya. Tayo, kailan tayo tatanggap ng sakramento ng kumpisal? Pwede araw-araw, dahil araw-araw tayo nagkasala. Amen? Kaya nga, yung pagpahid ng langis sa may sakit, isama natin ito sa sakramento ng kumpisal. Bakit? Halimbawa, nagkasakit tayo. Nag-check up tayo sa doktor. Tapos sabihin ng doktor, ma'am, sir, okay naman laboratory mo, x-ray mo, CBC mo, normal naman lahat. Wala ka namang nakita ng sakit. Ultrasound, okay lahat. Dok, may nararamdaman po talaga ako. Ayun pala, may mga sakit-sakit tayo, dala ng ating kasalanan na matagal na natin hindi-umpisa. Kaya kailangan natin ng sakramento ng pagpahid ng banal na langis. Bago pa yun, mag-umpisal mo na. Kaya kasama silang dalawa. 5 na. Binyan, first communion, kumpil, kumpisal, pagpahid ng langis sa may sakit. Next, kasal. Kaya tanong ang kanina kung nakasal na ba sa simbahan. Dapat na ikasal sa simbahan. Bago pa yan masundan dati, ha? Dapat na ipakasal na sa simbahan. Ganon din, Nina, pag mag-asawa na, dapat magpakasal sa simbahan. Bakit? Iba yung kasal sa civil, walang biyaya yun ng Diyos. Although legal siya, pero walang biyaya yun ng Diyos. Saan tayo makatanggap ng biyaya? Pag tayo na ikasal sa simbahan. Bakit? Sakramento siya. Amen? Natulag si Lola na ikasal na. Patagal-tagal na. Okay. Next, kasama niya yung
banal na orden o pagpapari. Para lang sa mga kalalakihan na gustong magpapari, sila lang yung tatanggap ng sakramento na yun. Kaya si kasal at si banal na orden, ito yung tinatawag na sacrament of commitment. Nakipag-commit kayo na mag-asawa na magsama habang buhay. Ganun din kayo pagdating ng panahon. Hindi na lang natin agawin si Sir na magpari. Lalo na hindi si Lolo. Hindi na pwede. Ayan. Itong dalawa, sacrament of commitment. Yung pagpapari, bakit commitment siya? Nakipag-commit si Father na makipag-asawa sa simbahan para ipagpatuloy ang pagdiwang ng mga sakramento na itinatag ni Kristo. Amen? Yun, 7 sakramento. 7 sacraments. Ano ulit yun, Nina? Binyag. First Communion. Ito naman, Lolo. Kasal. Kasal. Ay, yung tatlo muna. Kumpil. Next. Pagpahid namin sa may sakit at kumpisan, kasal at banal na orden. Banal na orden o pagpapahid. Ang First Communion, kasama doon si Misa. Tayo mag-communion pag walang misa yun. Kasama siya. Ayan, ito. Ano ba yung mga grasya iginagawad sa binyag? Unang grasya na matanggap natin during binyagan. Binanggit ko kanina, pinatawad tayo sa kasalanan man. Saan natin naman na yun? Kay Adan at kay Eva. Ano yung kasalanan ni Adan at kay Eva? Ano lang na namanan natin? Kasalanan. Kasalanan. Ano ngayon, Lolo? Kumain naman tayo. Kumain ng masanas. Agrikalola. Agrikalola. Mami, agrikalola. Daddy, agrikalola. Agree. Oh, agrikalola, sir. Nina! Oh, tawag na si Nina. Hindi. Sabihin mo lang. Hindi pala. Ay, kasalanan niya. Ay, yun! Lolo, hindi yun kasalanan ha. Hindi yun kasalanan yung pagkain. Kaya nga si Ninang, hindi lang sumagot eh. Pero hindi siya nag-agree. Oh, hindi yung kasalanan. Kadalasan sagot nito, kinain yung mansanas. Take note, walang sinabi ang Biblia na mansanas, hindi pinangalanan ng prutas. Baka saging yun, baka strawberry yun. Hindi kasalanan yung pagkain ng prutas. Ang kasalanan doon, tama Lola, hindi pagsunod sa utos ng Diyos o sinuway ang utos ng Diyos. Yun ang naging kasalanan na namanan natin. Kaya sabi niya, yun ang pinakaunang grasyang tatanggapin natin, pinapatawad tayo sa kasalanan mana. Amen? Ayun. Number 2 na grasyang iginagawad sa binyag, nagiging anak tayo ng Diyos. Pag di pa pala tayo nabinyagan, hindi pala tayo anak ng Diyos. Kaninong anak tayo? Kay mami, kay daddy. Hindi tayo anak ng Diyos. Kaya nga, habang binyagan, nagiging anak tayo ng Diyos, may karapatan na tayong tatawag sa Diyos, our Father. Ama namin. Amen? O, Ama natin si Father. Hindi si Jesus. Huwag niyong ituro sa anak ninyo, mga pamangkin ninyo, mga apo, ang Papa Jesus. Balik po yun. Hindi natin Papa si Jesus. Kapatid natin si Jesus. Paano siya tawagin? Pwede lang naman Jesus. Sa mga bata, pwede turuan, Brother Jesus. O, pwede ganon. Amen? Hindi natin Papa si Jesus. Huwag niyo nang takutin ang bata kay Jesus, ha? Paano niyo tinatakot? Halimbawa, nagsimba kayo, tapos maingay yung bata. Anong sinabi? Sige, bababa si Jesus ngayon, kukunin ka. Huwag lalong lalayo ang bata kay Jesus. Amen? Ayun, pangalawang grasya, iginagawad sa binyag, magiging anak ka na ng Diyos ngayon. Ayun, number 3. Pangatlong grasya na iginagawad sa binyag, nagiging miyembro tayo ng simbahan. Ibig sabihin, pag di pa pala tayo nabinyagan, hindi tayo miyembro ng simbahan. Saan tayo miyembro? Sa gobyerno. Kaya nga may certificate of live birth. Pero pag nabinyagan ha, bigyan tayo ng baptismal certificate. Full-fledged member of the church. Pangatlong grasya iginagawad sa binyag. Kaya after 1 month, Mami, Daddy, pwede nilang kunin ang baptismal certificate ni baby. Ilan yung gagamitin yung baptismal? First Communion. Mag-school, tama. First Communion. Kailan ulit? Mag-kumpil. Diba? Ayan. Pangatlong grasya yung iginagawad sa binyag, full-fledged member of the church or nagiging miyembro tayo ng simbahan. Pang-apat, 4 yun eh.
permanenteng tatak. Ano yung permanenteng tatak? The moment mag-cross si Father sa noo ni baby mamaya, yun permanenteng tatak. Wala na makapag-erase niyan. Yun ang blessings na ibinigay natin sa bata. Hindi pala yung pagmamano na ganun. Pag si Father Nunit magsabi, mali daw yun eh. Parang may utang na loob sa iyo yung bata. Ang pagbigay ng blessing sa bata, yung pag-cross sa noo. Yun, permanenteng tatak, pang-apat na grasyang ininagawad sa binyan. Ulitin natin, ano ulit yun, Ninang? Si Ninang tanggalin sa lisan. Ano yun, Nino? Nino. Ano yung apat na grasyang ininagawad sa binyan? Number 1. Si Ninong din tanggalin. Si Lolo. Nawala agad. Kasi sabi lang na, Mami, ano yun? Pagtanggal ng kasalanan. Number 2. Nagiging Lola. Nako, si Mami at si Lola tanggalin kasi. Nagiging anak tayo ng Diyos. Number 3, nagiging miyembro ng simbahan. Number 4, permanenteng tatak. Huwag kalimutan agad. Ito lang. Sigadi lang. Okay, next. Punta tayo. Huwag kalimutan ha. 4 na grasyang iginagawad sa binyan. Pinapatawad tayo sa kasalanang mana. Nagiging anak tayo ng Diyos. Nagiging miyembro tayo ng simbahan. At permanenteng tatak. Huwag kalimutan. Mga kailangan during binyagan. Mga pangunahing kailangan, una, dapat may pananampalataya tayo. Hindi tayo pwedeng tatanggap ng sakramento pag wala tayong pananampalataya. 4 din ito ha. Okay, ngayon tanongin ulit. Hindi makasagot, tanggalin na talaga sa likas. Dapat may pananampalataya. Number 2, dapat unawain ang credo ng mga apostol. Ano yung credo ng mga apostol? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Unawain yon. 12 articles yon. Number 3, tanggapin ang 10 utos. Mag-highlight lang tayo sa 10 utos. Baka pag mag-isa-isa na naman tayo, ma-pressure na naman si Mami. Okay, highlight natin, isa lang. Third commandment. Ano yung third commandment? Magsimba tuwing araw ng linggo at mga araw ng pag-ibig. Ibig sabihin, pag di tayo nagsimba tuwing linggo, tayo nagkasalang mortal. Bakit kasalanan mortal ang hindi pagsimba sa tuwing linggo? Utos yan ng Diyos na magsimba. Ulitin ko ha, pag di tayo nagsimba tuwing araw ng linggo, tayo nagkasalang mortal. Malaking kasalanan. At pag tayo nagkasalang mortal, ano yung sabi ko kanina, pag tayo tumatanggap ng sakramento, tayo yung pinapabanal. Yung grasyang nagpapabanal sa atin, unti-unting mawawala pag tayo magkasalang mortal. Amen? Kaya kailangan magsimba tuwing araw ng linggo. Hindi lang tayo magsimba pag may binyagan, pag mag-birthday, pag simbang gabi. Kailangan every Sunday magsimba. Amen? Amen. Ayun, number 3. Ano yung una? May pananampalataya. Dapat unawain ang credo ng mga apostol, tanggapin ang 10 utos. Number 4, alamin ang 7 sakramento at alamin paano magdasal ng Ama namin. Amen? Amen. Ano yung 7 sakramento ulit? Binyag, First Communion, Compil. Anong tawag dito? Sacrament of Christianization. Kumpisal at pagpahid ng langis sa may sakit, Sacrament of Reconciliation. Kasal at banal na orden, Sacrament of Commitment. Huwag kalimutan ha. Sige, doon tayo sa mga bagay na kailangan during binyagan. Una, ano yung mga bagay? Number 1, pare. Pare ba yung tao yun ha? Hindi tayo pwedeng magbinyagan pag walang pare. Amen? Kaya si Father na nagdiwag ng sakramento, gumaganap in persona Christi. Ibig sabihin, gumaganap si Father sa katauhan ni Kristo. Bakit? Si Jesus Christ, siya yung nagtatag ng sakramento, siya dapat ang magdiwang ng sakramento. Kaya si Father gumaganap dyan sa katauhan ni Kristo, or nakikita natin si Jesus Christ sa katauhan ni Father. Amen? Amen? Ayun. Okay, next. Salamat po. Paingay po kasi Ninang. Sige lang. Marinig naman ng mic. Sige, saksak po po. Napatay kasi yung aircon eh. Okay, next. Marinig pa naman. Pare, number 1. Number 2, tubig. Bakit may tubig? Saan galing yung tubig na yan?
Yung tubig na yan, galing yan sa Maynila. Pero Lola, Mami, Daddy, Ninong at Ina, yung tubig na galing sa Maynila, dinadasalan nga ng pare, ina-exorcise ko yan, kaya nagiging banal. Nagiging holy water. Ordinary water galing sa Maynila turns into holy. Hindi na basta-basta na tubig. Anong kahalagahan ng tubig sa binyan? Una, take note, naglilinis sa atin. Anong lilinisin? Kasalanan. Kaya nga sa ating physical na pangangatawan, kailangan natin ng tubig para maging malinis. Paligo, para maging malinis, kailangan na tubig. Maglaba, para maging malinis ang damit, kailangan na tubig. Kaya mahalaga ang tubig sa binyan para maglinis sa atin. Anong lilinisin sa atin? Kasalanan. Number 2, kahalagahan ng tubig. Nagbibigay ng buhay. Hindi tayo mabubuhay pag walang tubig. Our body needs 70% of water, 30% lang ang pagkain. Amen? Tubig ang kailangan, Nino. Hindi po ala. Gabi, tubig pala ang kailangan, hindi ala. Ayan. Kaya nga, naglilinis sa atin at nagbibigay buhay. Ulitin po, hindi soft drinks ang kailangan, hindi alak. Tubig ang kailangan sa katawan para mabuhay. Amen? Yun. Naglilinis, nagbibigay buhay. Next, banal na langis. Hindi ito binibili sa pure gold, ha? Sa lumber, sa supermarket. Galing to sa olive tree. Dinadasalan na ito ni Father, nagiging banal na langis din siya. Amen? Kaya the moment si baby papahiran ng banal na langis ni Father mamaya sa ulo, bumababa ang Espiritu Santo. Hindi natin nakikita. Bakit misteryo yan? Pag sinabing misteryo, ako ang hirap ipaliwanag. Wala pa? Pag sinabing misteryo, ang hirap ipaliwanag. Aray, bumababa ang Espiritu Santo the moment papahiran ng banal na langis. Ano ba? Kahalagahan ng banal na langis. Nakibahagi tayo sa tatlong misyon ni Kristo. Ano yung tatlong misyon ni Kristo? Pagiging pare, propeta, at hari. Ibig sabihin, may tungkulin tayo. Tungkulin natin magsimba, tungkulin natin magbahagi ng mga biyaya natin sa kapwa, tungkulin natin makibahagi sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Ayun. Ano yung tatlong misyon ni Kristo? Pagiging pare, propeta, at hari. Pagpapahira na tayo ng banal na langis. Amen? Amen. Yan na. Okay na. Okay, next. Tubig, banal na langis, damit na puti. Bakit may damit na puti during binyagan? Sumisimbolo sa kalinisan. Dignidad yan. Kaya nakadamit na puti si baby. Sana yan, damit na puti ni baby, hindi na yan mabahit ng kasalanan. Nino, mga ninang, tayo sana magiging mabuting halimbawa ni baby. Sa paanong paraan, ninang, na magiging mabuting halimbawa ni baby. Hindi sana tayo yung nakita sa sugalan, sa inuman, sa mga bars, or sa kung saan. Uy, loro ni mami. Kaya na tayo yung magiging mabuting halimbawa ni baby. Amen? Pangalawa tayo sa mga magulang. Alam niyo, napakaswerte ninyo. Ninong-ninang. Bakit? Kayo lang may titulo na God. Godparents. Kaya nga, sana magiging mabuting halimbawa tayo. Amen? Ayun. Okay, next. Baby, tingin-tingin sa wire, ha? Makapadapa. Okay, next. Damit na puti. Kandila. Bakit may kandila sa rin binyagan? Oy, mami, dati, may dala pa kayong kandila dyan para sa ninong at ina. Ito kasama sa bilang bayaran nyo. Dapat sila meron din. Wala. Ako, ang galit sa listahan. Okay lang. Okay, makinig. Mami, dali. Importante para sa inyo. Ninong-ninang. Importante din ito sa inyo.
Bakit may kandila, Lola, during binyagan? Kaya nagtanong ako kanina, pang ilang anak na, first baby. Nagtanong ako kanina, naalala mo, pang ilang inanak na. Bakit may kandila sa binyagan? Sumisimbolo sa liwanag ni Kristo or ilaw ni Kristo. Kaya nga, doon tayo kuha ng ilaw mamaya sa Paschal Candle, bawal yung dala ng lighter at pusporo. Since sumisimbolo sa liwanag ni Kristo, Mami, Daddy, nangako tayo na liliwanagan namin ang buhay ni baby hanggang sa kanyang paglaki. Amen? Ninong, ninang, nangako tayo na liliwanagan natin ang buhay ni baby hanggang sa kanyang paglaki. Amen? Kailan ulit gagamitin ang kandila? Ngayon, of course, during binyagan. So since nangako tayo na liliwanagan natin ang buhay ni baby hanggang sa kanyang pagtanda, take note, Mami, Daddy, kailan gagamitin ulit? Pag birthday si baby, itong kandila sa binyag ang napakahalagang sindihan. Pagdasal kayo, Mami, Daddy, tawagan si Ninang at si Ninang pag di makapunta sa birthday, pasindihan yung kandila nila, mag-set kayo ng oras, magdasal kayo para kay baby. Amen? Kaya nangako tayo na liliwanagan ang buhay niya hanggang sa kanyang pagtanda. Yun ang the best na regalo para sa bata. Amen? Pero, Mami, Daddy, narinig ko pag binyagan daw, 10,000 daw per head. Totoo ba yun? Ninong at Nina? 15,000 Nina? Anong the best na regalo sa bata? Prayer. Dasal. So, kailan ulit ka gamitin? Birthday, ayun, binyag, during birthday, kailan ulit? Hindi maiwasan, magkasakit si baby. Hindi naman tayo magdasal na magkasakit si baby, pero may mga time na may nararamdaman yan. Sindihan yung kandila ni baby, ipagdasal yung si baby. Tawagan si Ninong at si Nina, si baby may nararamdaman, sabay-sabay tayong magdasal sa ganitong oras. Amen? Ayun, next. Kailan gagamitin? Pag mag-first communion si baby, itong kandila sa binyag ang gamitin ulit. Ito yung napakahalagang sindihan. Kailan ulit? Kumpir. Kailan ulit? Pagdating ng panahon, mag-board exam yan. Magdasal sabay-sabay kasama si Ninong at si Nina. Pangako natin na liliwanagan natin ang buhay ni baby. Amen? Kaya nga, during every year, during birthdays, sindihan ito ang napakahalagang regalo, prayer. Secondary na yung kandila sa Goldilocks, sa rin ibon. Ito pala yung napakahalagang sindihan. Amen? Patayin mo na, malamig na. Sige, next. Kailan ulit? Pagdating ng panahon, mag-asawa na rin si baby, ikakasal siya, itong dalawang kandila sa binyag ang napakahalagang sindihan. Amen? Kaya magtanong ako ngayon, sana yung kandila nila sa binyag, Lola? Wala na. Sana yung mga kandila nila sa binyag? Wala na. Pag naubos, kaya patayin Lola agad pagkatapos pagkasan para hindi maubos. Hindi maiwasan, maubos. Bili ka na lang ng sakit, magbili ka ng kandila, pabilisyonan mo ulit sa pare. During February to, kailangan mag-bless ng kandila. February to, di ba? Presentation of the Lord, every February to, magpa-blessing ulit ng kandila. Kasi naubos na yung kandila ko sa binyag, ito na naman bagong kandila ko as sacramental candle. Amen? Kaya, yun naubos. Ayun, kami naubos sa binyag. Di ba? Tanong ni Lola kanina, ha? Paano pag naubos na? Dahil every time nagkasakit, nag-birthday, naubos talaga siya. Every year at birthday, naubos talaga. During February to, blessing ng candle, kandila, presentation of the Lord. Magbili ka ng kandila sa kamupang blessingan. Yun na ang sacramental candle. Isipin mo na lang, since naubos na yung kandila mo sa binyag, ito na yung bagong kandila ko. Amen? Ayan. Hindi pa huli ang lahat ninang. Nakupila na, wala pa. Nakupila na. Pag hindi pa nakupila, during kupilin niyo, may bagong kandila kayo. Yun na ang bagong kandila ninyo. Amen? Ulit ha? Huwag sindihan ang kandila sa binyag during mawalang sindihan. Amen?
Sana yung kandila. Wala na. Ayan. Pangako natin na liliwanagan natin ang buhay ni baby hanggang sa kanyang pagtanda. Okay, ano yung mga mahalagang bagay? Banal na tubig, banal na langis, damit na puti, at kandila. Ano yung kahalagahan ng banal na tubig? Naglilinis sa atin, nagbibigay sa atin ng buhay. Ang sa banal na langis, bumababa ang Espiritu Santo at nakipangakit tayo sa tatlong misyon ni Kristo. Ano ulit yung tatlong misyon ni Kristo? Pagiging pari, propeta, at hari. Ano yung sumisimbolo sa damit na puti? Kalinisan or dignidad yan. Kandila, nangako tayo na liliwanagan natin ang buhay ni baby hanggang sa kanyang pagtanda. Amen? Next, tamang formula. Ano yung tamang formula sa binyagan? Hindi naman basta-basta kung ano sinasabi ng pare during binyagan. Babanggitin yung pangalan, tapos sasabihin, halimbawa, ang pangalan ng baby? Norlia. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Binubuhusan niya ng tubig 3 beses a day. Amen? Okay, next. Mga mahalagang katanungan during binyagan. Una, ano ang hiling niyo sa batang ito? Sagot, binyag po. Tayong lahat nagsagot ng malakas kasi di pa makapagsalita si baby. Or baka kasi masitakbuhan tayo pag si baby na yung sumagot. Hindi pa yung makapagsalita. Amen? Ayan. Pero si Father Nobel, okay na, diretso na siya. Mga mahalagang katanungan, 3, na ang sagot natin, itinatakwil namin. Nung tayo binibinyagan, kailangan natin mag-renewal ng baptismal promise. Magtanong si Father None, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pag-aakit? Opo, itinatakwil namin. 3 katanungan din mahalaga para sa pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo? Ang sagot, opo, sumasampalataya kami. Yun ang mga mahalagang katanungan during binyagan. Kaya nga, mamaya, pagdating ni Father Nonet, dito tayo lahat mamaya, ang unang pagmamano sa bata, ulitin ko, yung permanenteng tatak. Mag-cross na noon si Father sa noon ni baby, sunod si Daddy, si Mami, magalinong at magalinang. Reminders, pakiingatan mga kuko natin, sensitive po yung banal ni baby, baka masugatan, pakiayos ng pag-cross. Amen? Yun ang mga mahalaga, yun ang pagmamano sa bata. Ulitin ko, hindi pala yung ganun yung pagmamano sa bata, pagbigay ka ng blessing. Kumbaga, ang bata ay utang na loob sa atin, mali pala daw yun. Ang tamang pagbigay ng pagmamano sa bata, pag-cross sa noo. Every time may magpunta sa bata, pa-bless po, i-cross mo daw ang noo. Yun ang unang blessing na bigay sa bata. Amen? Sige, may tanong pa po? May tanong pa? Daddy, Mami, Lola, mga ninang. Wala nang tanong? Wala nang tanong. Ako ang magtanong. Di ba? Mami, since wala nang tanong, ako ang magtanong. May exam pa lang. 11-1. Ayan. Hintayin na lang natin si Father. Since wala pa si Father, since wala tayong tanong, ako ang magtanong. Nino, ano yung pitong sakramento? Pagaling sa isa. Baptism, kumpit, wala. Kasal, very good. Tanggalin sa ito. Communion, first communion. Nina, ano ba yun? Nakuli kasi Nina. Lolo, ano yun? Confession, very good. Pagpapalay, very good. Oh, that's my answer. Oh, yeah. Ano yun, para sa mag-asawa? Matrimony, kasal. Okay, very good. Ano yung 4 na grasya na ginagawa sa binyag, Daddy? 4 na grasya na ginagawa sa paglinis sa kasalanan ng bata. Number 2, Mami. Tatanggalin sa listahan si Mami. Nagiging member ng simbahan. Number 3 yun. Ano yung number 2? Nagiging anak tayo ng Diyos. Okay, number 4. Number 3, nagiging member ng simbahan. Number 4, ano yung pag-cross sa noo? Permanenteng tatak. Hindi na makapag-raise doon. Permanenteng tatak. Okay, ano yung mga mahalagang bagay sa binyagan? Banal na tubig,
banal na langis, gamit na puti, kandila. Diyan yan, nakita. Ano yung kahalagahan ng tubig, Lolo, sabi niya? Naglilinis at nagbibigay buhay. Ulitin ko, hindi tayo mabubuhay pag walang tubig sa katawan natin. Hindi alak ang kailangan para mabuhay. Hindi din soft drinks. Amen? Banal na langis, bumababa ang Espiritu Santo. Next, damit na puti, dignidad or kalinisan. Ang kandila, sumisimbolo sa liwanag ni Kristo. Ano yung mga pangunahing kailangan pag magbinyag? Dapat may pananampalataya, dapat unawain ang grito ng mga apostol, tanggapin ang 10 utos, alamin ang 7 sakramento, at alamin paano magdasal ng Ama namin. Amen? Amen. Ang kandila, huwag sindihan pag mawala si Meranco. Kailan yan sindihan? Ngayon, binyagan, birthday, di maiwasan pagkasakit, mag-first communion, mag-kumpil, pagdating ng panahon, mag-board exam yan, pag ikakasal na si baby, kandila, sindihan. Pag di makapunta si mami, si mga ninong at ninang sa birthday ni baby, tawagan sila, pakisabay sindi sa kandila. Yun ang the best na regalo sa bata, dasal. Pero magbigay daw yan, mami, daddy, magbigay daw yan. 15,000 yun. Pero mami, pag magbigay si kumari, para kay baby yan, ha? Daddy, para kay baby. Hindi ko pang-alam, mami, hindi pang-nasada, ayaw. Uy, bakit may mga material financial na bigayan sa bata? Para mapalapit ang relasyon sa isa't isa. Pero huwag kayong mag-alala pag walang maibigay, ha? Ano yung nabas na gift nila? Dasal. Prayer. Amen? Wala nang tanong. Hindi na ako magtanong. Nakaka-pressure naman sa Amerika ko. Salamat. Thank you. Hello! Hello po. Andre. Okay lang. Oo, ikaw na lang yun. Ikaw na. Okay na, ayan na. Kailangan yun nandito. Dito na tayo. Mamaya na lang. Dito na po, kami, daddy. Ay, sige. Siya. Sige, makinig na po tayo kay Father.
Ako hindi ako muna tapos ikaw naman na. Yan. Oh, nakaraos din. Meron. Ay. Ito. Alcohol ba yan? Ikaw. Laptop naman. Saka bukas ba yung cellphone mo? Magsawag mo. Ah,